Maraming nagsasabi na scripted lang daw ang reality show mo. Anong masasabi mo doon? Kuya MG, reality show nga eh. Paano naging scripted yun? Eh di sana scripted show. Wala kaming scripted na pinapakita dito. Lahat ng nakikita nyo dito ay totoo talaga. Kaya nga reality eh. Kaso lang, Merk, syempre, alam mo yun, hindi mo maiaalis sa mga manonood mo, sa mga nagko-comment sa'yo na 5,000, 6,000 na nagko-comment na tao sa'yo, na hindi nila maalala yung nangyari sa'yo nung nakaraan. Kaya gusto ko na malaman sa'yo, very sarcastic yung sagot mo. Gusto kong malaman sa'yo, scripted lang daw ba ang reality mo? Kuya MG, kung eto scripted, sana napakabait naming lahat. Sa totoo lang, sobrang hirap mag-reality show. Lalo yung nanay ko, hindi naman influencer yun eh. Nagtrabaho yung sa ibang bansa ng domestic helper para mapagtapos ako. Tapos umuwi siya dito. Siyempre, yung dating panahon na yun, marami pa siyang sinasabi no na hindi niya kayang sabihin sa harap ng camera. Kaya pag mayroong camera na, nabablaan ko na siya. Siyempre, pinapaalala ko sa kanya yung mga sinabi niya. Sa totoo lang, naloko ko kayong lahat. Yung video yon, hindi ko talaga yung pinakat. Hinayaan ko munang mapansin nyo. Yung napansin nyo na, para pag-usapan ako, saka ko siya pinakat. Eh di akala nyo, nadali nyo ako. Mali kayo, nadali ko kayong lahat. Sa mga dumaan na kasama nyo dito sa Grace, sino yung pinaka-hate mo? Pinaka-hate ko, sa totoo lang, wala akong hate sa kanilang lahat. Kasi syempre, family ko sila eh. Para sa akin kasi, ang lahat ng tao, meron niyang kanyang-kanyang ugali. Meron tayong kanyang-kanyang mabuti at meron din tayong kanyang-kanyang nating masamang ugali. O kasi yung uri ng taong pilit kong iniintindi yung ugali ng isang tao. Mapamasama man yan o mapabuti. Kasi lahat ng tao, meron tayong mga karanasan dati na hindi magaganda, kaya tayo naging ganito ngayon. Kaya for me, wala akong hate dito kahit na sino. Kumbaga, kung meron man silang pangit na ugali, pilit ko na silang iniintindi. Kaso lang, Merk, as you said, galing sa'yo mismo, reality show ito, hindi scripted show. Inuulit ko yung sinabi mo. Sabi mo, kung sana scripted to, sana lahat kayo mababait. Yes. So for sure, merong isang tao ka na kinainisan or kinagagalitan, di ba? Hindi ka makakalabas sa interview na to nang hindi ka nagne-name drop. Yan ang inaabangan sa'yo ng 500 to 800,000 viewers mo sa reality show mo. Sa totoo lang, kung meron akong isang pagkakamali dito sa season 2 na to, yun siguro ay yung binigyan ko ng pagkakataon si Mars na makapasok sa reality na to. Kasi kung mapapansin nyo, bumaba na nga yung views ko, putang na nababash pa ako. Ngayon, syempre, nagbabasa ako. Kasi naawa ako kay Mars eh. Si Mars kasi walang kaibigan yan, walang pamilya yan. So, syempre ako kasi, pag yung tao kasi, nag-iisa na lang sa mundo, sa buhay niya, parang naawa ako sa kanya. So, sabi ko kay MG, Kuya MG, pwede bang bigyan ko ng pagkakataon si Mars para sa Grace family? Kumbaga, pwede bang bigyan ko siya ng pagkakataon na ipakita kung sino talaga siya sa mundo? Pinakita naman niya. Hindi lang pala maganda. So kung ako, sa sarili ko, ayoko talaga kay Mars. Kaso yung tatanggalin ko na, magkaroon ng sakit sa puso. Kaya mo bang bugbugin si Sean, magkaroon lang siya ng tamang pag-iisip at mag-matured lang siya? Yes. Oo. Kasi para sa akin kasi, yung mga kabataan kasi ngayon, namumulat na sila sa social media eh. Hindi na tulad ng mga 90s, yung mga bata dati na lumaki sa lola, pinapalo ng lola. Kasi ngayon, yung mga bata, parang ang susoft na nila. Kumbaga, parang namulat sila sa isang pangit na mundo. Na mundong magulo, mundong kailangan lahat pag-uusapan, yung mundong kailangan lahat. Conservative ka, bata ka pa lang, parang iniisip mo na yung sarili mo. Parang hindi tulad noon, yung age condition, ang gusto ko lang maglaro na maglaro. So kung kailangan ko siyang saktan, kahit masakit sa loob ko, gagawin ko para lang makitawid siya ng landas. Kung reality talaga ang hatid mo, kaya mo bang ibahagi sa lahat ng manonood mo ang mga ayaw mo sa ugali ni Pam? Sa totoo lang, dati talaga, nung season 1, sobrang dami namin kinakat pagdating sa pag-aaway namin ng asawa ko. Kasi syempre, parang kami kasi,
yung nag-reality kami, parang hindi kami sanay na masisira kami sa tao, parang makikita ng tao yung pinag-aawayan namin. So parang hindi namin kayang tanggapin na yung akala nilang masaya kami dati sa social media ay nag-aaway din talaga. Pero habang tumatagal, parang naisip namin ng asawa ko na ang buhay naman namin ay parang isang bukas na libro na. So yung mga tao, bahala na sila kung nung iisipin nila sa ugali ko o sa ugali ng asawa ko. Basta kaming dalawa, nagmamahalan kami, at masaya akong sabihin na kahit na anong away namin mapasa likod o harap ng camera, paulit-ulit namin pinipili yung bawat isa. Ano ang mga value ng pagiging leader mo? Tangina. Sa totoo lang kasi, guys, di ba puro sa totoo lang, kunwari merong isang taong nakagawa ng mali. So, maintindihin kasi akong tao siguro ayun yung mali sa akin, na kahit hindi ko na dapat intindihin, iniintindi ko pa din. Kaya parang minsan, wala na akong boses sa pagiging leader ko nga. Kasi nga, paulit-ulit ko silang pinagbibigyan. Pero ngayong season 3 na to, hindi na pwede yung ganon. Kapag meron akong nakita na pasaway or mali, kumbaga, tutubo pa lang yung sungay, puputulin ko na. Okay, Merk. So, inaamin mo sa statement mo na isa kang weak leader nung season 2 at season 1? Yes, I am. Kasi nga, maintindihin ako mabait ako ayoko may nasasaktan akong feelings ng iba. So, sa kakaisip ko ng kakaisip sa feelings ng iba, nakakalimutan ko na yung feelings ko. Nakakalimutan ko na yung dahil ayoko mayroong masaktan na iba sa sasabihin ng iba, nakakalimutan ko na yung sasabihin sa akin ng ibang tao. Kaya ngayong season 3 na to, abangan nyo kung paano talaga ako magdisiplina. Hindi lang sa pamilya ko, pati sa member ng Grace Family. May aabangan bang aral ang mga manonood mo sa season 3? Yung aral na matututunan nyo dito sa Grace Family Season 3 ay yung kahit na anong mangyari, kailangan talaga pamilya pa rin yung piliin mo. Kasi yung mga kaibigan, andyan lang sila, pero yung pamilya, sila talaga yung dapat na inuuna natin. Meron talagang mga pamilyang magulo, hindi nagkakasundo-sundo at nag-aaway-away. Pero ako, papakita ko sa inyo na kahit anong away sa Grace Family, pipilitin kong magkasundo-sundo kami. At papakita ko sa inyo yung transparency ko bilang leader. Hindi man kami totoo magkakadugo, pero para sa akin, sila yung totoo kong pamilya. Grace Family every Sunday, 1 p.m. 12 noon. Ay, di, 12 noon every Sunday, Grace Family. Yes! Grace Family na talaga ako. Grace Family every Sunday, 12 noon. Grace Family every Sunday, 12 noon. Grace Family, every Sunday, 12 noon. Grace Family every Sunday, 12 noon. Grace Family every Sunday at 12 noon. Grace Family every Sunday, 12 noon. Grace Family, every Sunday, 12 noon.